Isang mapagpalang gabi po or blessed evening sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-264th day na ating share and devotion video. And thanks God dahil medyo maaga-aga po tayong nakapagpahinga ngayon para makapagawa ng ating devotion na isang privilege ni God na makagawa tayo. Ayan. And thanks God po dahil nakabanding na naman natin ng ating inaanak na si Shana at ang kanilang pamilya na sila Pastora, Kumaring Joy at Brolek at ang kanilang baby Chase. Ayan, napakaraming good news. At meron ding baby na bago sa ating church. Ayan, isa siyang foreigner baby. And newborn pa lang siya noong August 15. So, nag-i-stay sila sa church. And thank you then for the bonding to all the church with of Light in Christ Wanchai, our main church. At ang ating pastor mula sa Shenzhen, China na si Pastor Aljo Cruz ay atin ding nakabanding. So, na-miss natin ang isa't isa dahil after so long, yan, nabisita rin natin sila. Yan, dahil alam naman nila, and thanks God dahil may ginamit siyang instrumento para tayo ay makapunta sa ating main church. Ayan. So, bago po ang lahat, ayan, marami din tayong tunay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil isa na ang mga good news na ating nababalitaan tungkol sa ating mga anak. Pero syempre, hindi mo na tayo pwedeng mag-announce hanggat hindi pa na i-distribute ang kanilang mga card dahil mahigpit na ipinagbabawal na atin agad ipaalam o pangunahan ang desisyon ng school o paaralan. Pero I thank God for the divine wisdom that the Lord is always giving to my children. Kaya sila ay talagang ginagabayan sa kanilang pag-aaral. So, dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng ating devotion dito. Pero bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin una higit, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng mga blessings na lingid man o di lingid, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit minahal at pinagpala niyo pa rin po kami, Panginoon. Salamat sa divine wisdom, protection, provision, Panginoon, promotion at lahat ng mga mabubuting bagay, kahit sa mga bagay na hindi mabubuti na nangyayari sa amin. Alam po namin that everything happens for a reason dahil merong purpose ang mga pangyayaring ito para sa amin, Panginoon, upang patuloy kaming tumatag sa aming pananampalataya at relasyon sa inyo, Panginoon. At ngayon, nadako po kami muli sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at ang lagi naming dalangin, Panginoon, ay manatili sa amin ng humbleness, Panginoon, and all the glory belongs to you alone, Panginoon. Itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon, at tangisan ng aming mga labi upang ang mga salitang ito, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay ma-deliver sa mga tao, Panginoon, na kailangan ng healing, kailangan ng deliverance, Panginoon, kailangan ng mga miracle, Panginoon, or pagbubukas ng kanilang mga mata or eye opener, Panginoon, upang maintindihan nila ang inyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang divine wisdom na nagmumula sa inyo upang ang mga paliwanag, Panginoon, ay maipaliwanag ng maayos, Panginoon, at maiintindihan ng mga makakapakinig. Tunay na kayo lamang ang may kakayahang makapagpabago ng isang tao kahit gaano ito kasama, kahit gaano nito pilit na tinatanggihan, Panginoon, ang inyong mga salita at ang inyong pagpasok sa kanilang puso at buhay. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ang gagawa ng paraan upang maghari kayo sa lahat ng puso at buhay ng bawat tao, Panginoon. Salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgotha. Kaya kami ay may good news o mabuting balita na maaaring ipamahagi o ipagkalat sa lahat ng tao, Panginoon, na imbes na ang aming ipagkalat, Panginoon, na hindi pang mabubuti o magagandang balita tungkol sa mundo o sa aming kapwa, Panginoon, ay ang pinakamagandang balita po ay ang balita ng kaligtasan at pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon. Kaya ang Panginoong Yesus ay kinaya na mapagtagumpayan ang kamatayan alang-alang upang kami ay muling mapalapit at ma-restore ang relasyon sa inyo, Panginoon.
Gayun din, salamat po sa banal na Espiritu o Holy Spirit na siyang gumagabay sa amin upang ang aming magagawa ay tanging kalugod-lugod lamang po sa inyong harapan, Panginoon. We honor you, we glorify you, Panginoon. Kayo po ang maghari sa buhay namin at sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. This we pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 22:71. Ito yung sinasabi. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila, message at napagdesisyonan na nga ng mga nag-uusig na iyon sa Panginoon na hindi na daw nila kailangan ng mga saksi. Dahil sila na mismo ang nakarinig ng mga sinabi ng Panginoong Yesus. Application. Sa bawat mga kaso o hukuman, kailangang may saksi na magpapatunay sa kasalanan o kaso ng nasasakdal. Maaaring iyon ang makapagpalaya o di kaya ay maging dahilan para tuluyang makulong o maparusahan ang nakasakdal. Gaya sa ginagawang paglilitis na ito sa Panginoon, nasabi ng mga nagsasakdal sa Kanya na hindi na nito kailangan ng saksi dahil sila na ang nakarinig. At para sa kanilang narinig ay matibay na ebidensya na iyon para maparusahan si Jesus. Tayo naman bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon ang magiging saksi dito sa mundo kung gaano kabuti ang Diyos. Maaari natin ibahagi ang ating mga karanasan kung paano natin nakilala, tinanggap at nakita na kasama natin ang Diyos sa bawat oras at sitwasyon natin. Nang sa gayon ay maging instrumento tayo para mapalaya ang kapwa natin. So, purihin na pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Alam naman natin, di ba, na kung nakakapanood tayo ng mga sa hukuman, di ba, or mga paglilitis, or basta pag may mga nagpakaso, di ba? So, kahit sa TV nakikita natin yan na nanunumpa ang saksi para na nakahawak ang isang kamay sa kanyang puso at sa Bible, na ibig sabihin na ang kanyang sasabihing mga salita ay nanunumpa pala is nakaganyan at nakahawak sa Bible. So, ibig sabihin noon ay ang kanyang sasabihin ay pawang katotohanan lamang dahil saksi niya ang Diyos. Kaya nga siya nakahawak sa Holy Bible para ang sasabihin niya ay mga katotohanan lamang. Pero, alam naman natin na minsan may mga saksi or mga witness na maaari nang mabayaran, especially kung ang kalaban ng nasasakdal ay mga mayayamang mga tao, di ba? Kagaya sa nangyayari sa ating bansa ngayon sa Pilipinas na talamak na ang korupsyon, na walang tao maaari na naglalakas loob na ipahayag or maging saksi sa mga ginagawang katiwalian ng mga namumuno sa ating bayan, di ba? Pero sabi nga, ang Diyos ay may purpose sa mga nangyayari sa atin. Maaaring ito ay isang eye-opener para sa bawat mga mamamayan na may magagawa tayo para sa pagbabago ng ating bansa. Hindi lamang natin ito dapat iasa sa mga leader natin, ngunit ito ay dapat nagsisimula sa atin. Ayan, syempre yung simpleng pagsuporta mo sa kalinisan, ayan, kalinisan ng ating bansa, di ba? Or kung halimbawa, meron kang mga nakita na gumagawa ng hindi maganda, di ba? Pero may iba kasi sa atin na kahit alam natin na may gumagawang hindi maganda sa ating lugar, ay natatakot tayo na isumbong sila sa kinauukulan dahil maaari kang mapahamak o ang iyong pamilya, di ba? So, ganun katindi yung kasamaan na naggahari sa ating bansa. Di ba? Sinasabi pa nga natin na ang Pilipinas is the only or one of the Christian nation, di ba? Pero alam naman natin na nakakayang bayaran kahit ang hustisya or yung mga tao na gustong patahimikin ng mga masasamang tao na ito na maaaring magsasabi ng katotohanan para mapalaya ang ating bansa mula sa korupsyon. Subalit
Ayan, matinding kalaban kasi ang korupsyon at pamahalaan sa atin. Talagang may iba na kakailanganin na dumanak ang dugo o may mawalan ng buhay para lamang makamit ang hustisya or ang katiwasayan ng ating bansa, diba? Pero dito nga, bumalik tayo sa topic natin na ang sinabi ng mga nag-uusig sa ating Panginoon na hindi na nila kailangan ng saksi kasi nga sila na mismo ang nakarinig sa sinabi ng Panginoon na sinasabi nito na siya ang anak or siya ay mula sa Diyos Ama, which is sa kanila ay mahigpit na ipinagbabawal na walang kahit sinong pwedeng mag-claim na anak siya or close siya ng ating Diyos Ama dahil para sa kanila sagrado ang Panginoong Diyos at hindi pwedeng tawaging Ama ng kahit na sino, diba? At pero hindi nila alam na ating Panginoong Hesus ay tunay na anak, na bugtong na anak ng Diyos Ama at ipinadala dito sa mundo para sa kaligtasan nating lahat, diba? And ayun nga, ayan, kung tayo naman ang masasabing mga saksi or witness ng ating Panginoong Hesus dahil kung ito ay naranasan natin sa ating buhay, di ba? Na kung noon ang buhay natin ay wala sa tamang landas, pero the moment that you come to know the Lord Jesus Christ and accept Him as Lord and Savior, napabuti at napaayos ang buhay mo. Hindi naman natin masasabi na sobrang saya na agad or sobrang wala ka ng kaproblema once you follow our Lord Jesus Christ. Tandaan natin na kahit ang Panginoong Yesus, kahit ang mga pinakamalalapit niyang alagad na itinuring niyang parang mga kapatid niya na, ay iniwan siya during the moment na kailangan siyang maparusahan. Diba? Dahil sa takot ng mga ito na sila din ay maparusahan kasama ng ating Panginoon. Pero yun nga ay lahat na i-arrange in order ng ating Diyos Ama nang sa gayon ay mapapurihan siya at maitaas siya dahil mission accomplished ang ating Panginoong Hesus na ma-restore ang nasirang relasyon o mabuting relasyon at samahan ng Diyos Ama at ng tao, diba? So tayo bilang mga witness or patotoo kung paano kumikilos ang ating Panginoon sa ating buhay ay dapat sumasalamin talaga. Sabi nga, we practice what we preach, diba? Kung tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, dapat ang isinasabuhay talaga natin at makikita ng tao na tayo ay asin or the salt and light of this world. Ayan. And sobrang thankful tayo kay Lord dahil hindi man nakikita ng iba pero meron tayong mga tao na nakakausap at sinasabi nila ang tungkol sa kanilang mga suliran yung nakakapagpabigat sa kanilang kalooban, mga anxiety nila at problem, and then hinahayaan nila tayo na ipagdasal or i-lay hands sila. So thank you for that kabuilding ko na truly ginagamit ni Lord ang inyong lingkod upang siya ay ipag-pray para sa kanyang medyo may hindi kasi siya magandang nararamdaman sa kanyang katawan. And yung situation niya din sa kanyang amo ay talagang kailangan na ipagdasal pero kinakaya niya dahil sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Dahil kung sa sarili lang niya siya aasa, sigurado mabilis na siyang gumibap, diba? So, kapag once na tayo ay nakaangkla, once na tayo ay pinapatibay natin ang ating relasyon sa ating Panginoon, we always meditate His Word, dinanamnam natin ito, binubulay-bulay, and we always ask the Lord for guidance or wisdom upang ito ay maipaliwanag ng may kaayusan sa mga tao na makakapakinig nito, diba? Sabi, hindi not sa ating magagawa, ngunit sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Basta willing lang tayong magpasakop, we humble down before the Lord at hayaan natin na ang Diyos at ang banal na Espiritu ang kumilos upang sa pamamagitan ng pagbuka ng ating mga bibig ay ang mensaheng ng Panginoon ay ma-deliver sa mga tao na nangangailangan nito. So, ayan, tayo po nawa ay gamitin bilang instrumento ng ating Panginoon sa pagpapalawig ng kanyang kaharian dito sa mundo upang sa nalalapit na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus bilang hari ay makakasama niya ang mga pinabanal at mga sumunod at ginawa ang kalooban ng ating Diyos Ama. Sabi, time is running up, napakabilis ng araw at panahon, kaya dapat wala tayong sinasayang na oras. We always pray at magsumikap na sa
kahit anong paraan ay meron tayong maakay patungo sa paglapit sa ating Panginoon at tanggapin ng ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at kinasasalamatan ka po namin sa iyong mayaman at napakagandang balita ng mga salita na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay hayaan ninyong maging witness ninyo, Panginoon. Patotoo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming pagkatao, ang aming salita at kilos, Panginoon. Nang sa gayon ay masasabi ng mga tao, Panginoon, na tunay nga na naghahari ka sa aming Panginoon. Anumang mga gawa ng kaaway, Panginoon, na nais i-distract, pahirapan kami, Panginoon, o kami ay mawalan ng pag-asa, Panginoon, pero we will never give up, Panginoon, sapagkat ang makasama kayo, Panginoon, dyan sa kaharian ninyo, ang pinakamasayang bagay na mararanasan ng isang tao, Panginoon, na hindi namin mararanasan dito sa mundo, Panginoon, sapagkat walang tumatagal at walang nanatili magpakailanman. Tanging kayo lamang, Panginoon, at ang inyong kapangyarihan at pag-ibig sa amin at pagpapatawad, Panginoon, ang mananatili magpakailanman, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, I pray para sa lahat na may mga financial na problema, Panginoon, that we know you are the God who provide, Panginoon. Ito ay idulog lamang namin sa inyo, Panginoon, at kayo ang gagawa ng paraan, Panginoon. May kasama din paraan namin, Panginoon, upang ang mga paglaya sa mga financial na problema ito, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi, Lord God, we pray para sa lahat ng karamdaman, Panginoon. We pray for sickness, Lord God, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Kaya kami po, Panginoon, ay nagagalak na kayo ay mapaglingkuran sa aming buhay, Panginoon, na maging hanggang sa aming huling hininga dito sa mundo, Panginoon. Ang kagalingan sa lahat ng physical, emotional, psychological, Panginoon, at ano pa mang mga aspeto ng buhay ng tao, Panginoon. Pray, Lord God, for the healing, Panginoon, para sa pagsasaayos ng mga puso at isip ng bawat tao, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, ang mahikayat at mailapit sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga na ang makapiling kayo, Panginoon, ang pinakamasayang bagay na mararanasan ng isang tao, Panginoon, sapagkat sa mundong ito, maraming mga alalahanin, maraming mga problema, maraming mga aksidente o sakuna, Panginoon, pero tunay nga na iingatan ninyo at gagabayan ang inyong mga anak, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa inyo hanggang sa huling hininga ng aming buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa kung sakali mang ang magiging solusyon, Panginoon, ay pagpanaw o pagbalik sa inyong kaharian ng mga espiritu, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay o kakilala na nawala na dito sa mundo, Panginoon. We know, Lord God, that you have a better plan for every one of us, Panginoon. At mag-enjoy lamang po kami, Panginoon, na maka-fellowship kayo, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, kung saan wala ng lungkot, wala ng luha, wala ng sakit at karamdaman, lalong higit ang kamatayan, Panginoon. Bagkus mararanasan ng bawat isa sa amin ang buhay na walang hanggan na inyong pinagkaloob, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na naging reason upang kami ay may maging trabaho, Panginoon, ang aming mga amo, Panginoon. Kayo ang siyang magpala sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, na kami, Panginoon, ay may harmonious na relationship, Panginoon, dito sa bahay, Panginoon. We pray, Lord God, for the strength, Panginoon, para sa anumang kakarat ng mga pagod o puyat, Panginoon, sa pag-aasikaso sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Pero sabi nga sa Philippians 4:13 that we can do all things to Christ who strengthen us, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, natapusin na, Panginoon, at matapos na nawa ang korupsyon, pag-aaway-away at pagkakagulo sa aming bansa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay mag-focus ang bawat mga namumuno, Panginoon, at bawat mamamayan, Panginoon, sa ikauunlad at ikaayos ng bawat lugar, bawat barangay, Panginoon, at ng buong Rizal at buong mundo, Panginoon. Nothing is impossible to you, Lord God. At alam namin na kakayanin namin ang lahat, Panginoon. Basta kasama namin kayo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, yung chosen nation, Panginoon, na walang kahit sino mang magtatagumpay na sirain ito o wasakin ito, Panginoon, sapagkat ito'y mananatiling matibay dahil ito ay nakaangkla at
nakasandig sa inyo, Panginoon. At we pray, Lord God, para sa mga Jewish o mga Hudyo, Panginoon, na hindi pa kayo tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, na nawa, Panginoon, sa mga gagawin ng mga kapatiran, Panginoon, na pagtulong, paglilinis, Panginoon, at ano pa mang mga bagay, Panginoon, na serbisyo, Panginoon, para sa gawain niyo dito sa mundo, Panginoon, ipagpalain niyo po, Panginoon, gayon din sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ang salvation na libreng ipinagkakalob ninyo, Panginoon, ay maibahagi sa iba, Panginoon, upang sila din naman ay magbahagi at ang bawat mensahe, Panginoon, ay magpatuloy, mag-ugat, magbunga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, iba't ibang lahi man, iba't ibang kultura at iba't ibang paniniwala, Panginoon, ngunit lahat kami ay iisa na anak ninyo, Panginoon. At walang makakadlang sa aming matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga secret na mga prayer ng bawat isa, Panginoon, maaaring iba ay tahimik, Panginoon, sapagkat ayaw na nilang marinig ito ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Ngunit hindi mo itatangi, Panginoon. We pray, Lord God, na Panginoon, ng maitaas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Anumang pagod, anumang gutom, anumang hirap, Panginoon, ay tiyak na kakayanin namin at iingatan niyo ang bawat pamilya namin sa lahat ng panig at sulok ng mundo, Panginoon. At nawa, mas lalo pa kami maging eager, Panginoon, na mas marami pa ang tumanggap at kumilala sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Kailangan na pong magpahinga na inyong lingkod, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na nakapahinga na maaga upang magkaroon ng mas quality time sa inyo po, Panginoon. Kung ano pa man po mga nakalimutan namin ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magdagdag sa mga ito. Basta kami ipatuloy at lagi magtitiwala na sa inyo, Panginoon, ay walang imposible, Panginoon. Kayang-kaya niyo kahit ano mga problema na pagdaanan ng tao, Panginoon. Kaya dinadala niyo po na Panginoon at sineselyuhan ang devotion na ito ng panalangin, Panginoon. Maraming salamat po. We love you, we honor you, we glorify you. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.